finally, uwian na. Okay. Tapos na ang laban, may nanalo na. Nagdesisyon ng Korte Suprema na itigil na yung kalokohang impeachment case na yan laban sa Vice Presidente dahil ito ay unconstitutional. Labag sa batas ang ginawa ng House of Reptiles, kaya itigil yun na raw yan, magsiuwian na kayo at magsitulog na. Okay? Nakakabwisit lang kasi itong si Tito Sotto, alam mo yung nagmamagaling pa, as if naman abogado ka. Diba yung naging comment niya, gusto daw muna niyang marinig kung ano sasabihin ng House of Reptiles. Hello? House of Reptiles, sila ba yung credible? Sila ba yung basehan? Sila ba dapat ang mas nakakaalam kumpara mo sa Korte Suprema? Talagang gusto mo munang marinig kung ano sasabihin ng House of Reptiles sa naging desisyon ng Korte Suprema? Talaga ba? Nakakaloka. Meron daw nag-advise, okay? Sabi ni Tito Sotto, nagmagaling na naman tong school bukol na ito, no? Yan ang estudyante ng School Bukol University, okay? One High University. Alright, may nag-advise sa kanya na pwede daw i-disregard. Pwede daw baliwalain ang naging desisyon ng korte. Pag-aaralan daw niya yung advice niya sa kanya. May gulay. Huy, Tito Sotto, una-una, hindi ka abogado. Pangalawa, ang tagal mo nang mambabatas. Senator ka for how many years? Diyan na nga pumuti lahat ng buhok mo sa katawan sa pagiging senador. Tapos, hindi mo naintindihan na Korte Suprema ay final say. Alam mo ba, ito napanood ko kay attorney nila, no? Lahat ng desisyon ng Korte Suprema, ito automatic na magiging batas. Like for example, pag sinabi ng Korte Suprema na ikukulong ka dahil sabit ka kay Pepsi Paloma, ganun. Nasample lang ito, ha? Diba, yan ay magiging batas, ikukulong ka na. Ganun yun eh. Sinong pwedeng humadlang sa Korte Suprema? I mean, come on. Namimihasa kayo eh. Parang ito si George Garcia, no? Sinabi na nga ng Korte Suprema, hindi pwedeng umupo si Boy Dila bilang kapalit ni Uy. Dahil si Boy Dila ay hindi naman nanalo. It's either wala ng congressman sa 6th district or magbobotohan ulit. Pero anong ginawa nitong si George Garcia? Iniupo pa rin niya si Boy Dila. Tingnan natin kung ano magiging kapalit ng pagsuway nitong si George Garcia sa Korte Suprema. And by the way, speak of George Garcia, hindi pa ba nasasampa ng impeachment case, yung ulupong na yan? Kaloka. Anyway, no, back to Tito Sotto. Tito Sotto, ang tagal mo ng mamabatas. Naniniwala ka ba na meron pang mas mataas sa Korte Suprema? Diba? May gulay, nakakabwisit ka. Hindi ka nakakatuwa. Tingnan niyo si Laila de Lima, ang halimaw di saba na yan. Nagsorry siya sa Korte Suprema. Kasi pwede siyang madisbar sa mga pinagsabi niya against Korte Suprema. Ito namang si Richard Haydarian, Gaydarian. Si Gaydarian naman, sabi niya kaya daw na naging mas pabor kay VP Sara, yung naging desisyon ng Korte Suprema is because mga mga inappoint daw ni PRRD, ang karamihan na siya sa Korte Suprema. So Gaydarian, kung di ka ba naman talaga bobelyang bading ka, I mean, come on. Kung ganyan ang basehan mo, so babaliwalay na rin. Okay? Yung naging desisyon ng House of Reptiles sa impeachment kay si VP Sara, why? Kasi halos lahat ng bumoto dyan, kakampi naman ni Tamba. Diba? I mean, come on. Gagamit tayo ng logic. Okay? Hindi mo pwedeng gamitin against. Yung sinabi mo na karamihan sa mga nasa Korte Suprema ay inappoint ni PRRD. Kasi pwede rin gamitin against. Okay? Pwede rin gamitin against sa mga buwaya. Mga buwaya na kakampi ni Tamba na alam naman natin, di ba? Sinalaksakan na sandamak na kwarta hanggang mabulunan ang lalamunan ng mga buwayang yan. Diba? Come on, please. Anyway, congratulations. Hindi ito panalo ni VP Sara. Panalo ito ng mga Pilipino na naghahanap ng hustisya. Ganon.